Sino nga ba ako? Isang binata na naninirahan mula sa dulong bayan ng Rizal, paraiso ng halahala sa tibing dagat ng barangay Pagkalinawan. Binata na may matayog na pangarap. Sa edad na 20, magandang kinabukasan ay hararin niyang makamit sa hinaharap. Pinanganak sa barangay Pagkalinawan noong Setyembre 13, 2004 at kasalukuyang second year college student sa kursong Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies sa mataas na paaralan ng University of Rizal System, Pililla Campus. Hangarin niyang maging isang guro upang sa hinaharap ay magbahagi ng kakaibang aral sa mga mag-aaral. Ngunit sino nga ba talaga ako? Hi, ako nga pala si Harry Dumitita. Pwede niyo akong tawaging Harry at kahit ano pang gusto niyong itawag sa akin. Lalaki o babae? Tanong ng lahat ay nagsisilbi na kasagutan. Baka raw hindi lalaki dahil sa aking kilos at galaw, pero ang tanging sagot ko ay lalaki ako. Hindi ko na kailangang ipaliwanag dahil yun ang tunay na ako. Single ba ako? Siyempre, oo. Height? Type 2. Paboritong kulay? Walang iba kundi itim at puti. Paboritong pagkain? Siyempre adobo. Paboritong gawin? Simple lang. Sumulat ng matatalinghagang salita upang makabuo ng isang makatang tula. Pasimplehin pa natin? Oo. Sa akong manunulat ng tula. Pero teka, paano nga ba ako nagkaroon ng hari sa mundo? Nagsimula ang lahat nang isilang ako ng aking ina. Sa unang pag-iyak ay biyaya na raw ang turing nila. Panganay ako sa magkakapatid at 5 miyembro ng aming pamilya. Si Mama Nancy, si Papa Nando, si Manuel, si Lawrence at ako. Sila rin ay naging bahagi ng aking paglago hanggang sa kasalukuyan. 2 taon pa lamang ako ay marunong akong maglakad sa tulong ng aking mga tita, mama at papa na nagturo sa akin. At sa parehong taon ay unti-unti na rin akong nakakapagsalita. Ang unang salitang aking nabanggit ay samantalang noong 3 taon na ako ay marunong na akong humawak ng lapis at unti-unti na rin nakakapagsulat at nakakabasa ng bawat letra at salita. Ganon din ang pagbibilang. At taong 2007 ay nakapasok ako ng daycare kung saan bumagsak ako ng unang beses dahil sa pagiging iyakin at pagiging matatakutin. Ngunit sa pangalawang beses ko sa daycare ay unti-unti kong natutunan na makinig sa guro dahil unti-unti din kaming naglalaro sa room at lalo kong nagustuhan doon. Taong 2009 ay nakapagtapos ako ng daycare. Sa pagtungtong ng elementarya, mas namulat na ang desisyon na ay tunay na mahalaga. Ang edukasyon ay isa ring napakahalagang bagay. Simula grade 1 ay naipamalas ko na ang galing pagdating sa talakayan. Ang husay sa bawat pagbigkas ng mga salita. Ang husay sa pagsayaw at pagtula. Sa oras na ito, ay natuto na rin akong makipagkapwa-tao. Nakisalamuha sa iba. Nagkaroon na rin ng maraming kaibigan at kakilala na aking nakakalaro kapag katapos ng eskwela. At humantong na ang huling araw ng elementarya at nagtapos ako ng grade 6 sa Pagkalinawan Elementary School na baon ng aral na hindi ko malilimutan. At sumahaswit ang pagtungtong sa junior high school kung saan mas lumawak pa ang kakayahan na makiibagay sa iba at natuto na rin mag-isip ng mas naayon kung ano nga ba ang tama o mali sa mga gagawin sa bawat sandali na ako'y magdidesisyon. Mas naging mulat sa bawat hakbang na pag-aaral ay mas napapalawak ang aking talento at galing na meron ako. Sa katunayan, marami na akong naiuwing sertipiko sa husay na aking ipinamamalas. Panahon kung saan palaging sinasabi na dapat palaging mataas ang aking grado, na dapat palaging kasama sa mga batang may karangalan na tumatayo sa unahan. Nag-e-enjoy at naibabahagi ang mga talentong nakatago. Panahon kung saan bawat minuto ay ninanamnam ko ang sakit, ang lungkot at ang saya.
mas naging bukas ang aking sarili sa pagkilala ng mga bagong kaibigan, kung saan natagpuan ko ang Kupalogs na tinuturing kong tahanan. Mga panahong namulat na sa larangan ng panliligaw, natutong mambighani ng mga magagandang dilag na aking napupusuan. Ngunit sadyang parte ng paglago ang sakit, na hindi lahat ng tao na gusto natin ay magugustuhan din tayo. Dito rin ako na-impluwensya ng isang guro na aking tinitingala sa galing niya sa pagtuturo, sa bawat aralin, magaling magpayo, at bawat talakayan ay talagang ikaw ay matututo. Kaya't heto ako, bala kong sumunod sa hakbang niya na maging guro sa araling panlipunan. Maraming masasaya, ganun din ang malulungkot na karanasan na aking binabaon. Bago magtapos ng junior high school, ngunit ang tanging baon na aking nadadala ay ang memories na kailanman ay hindi na muling mababalikan, muli pang mararanasan. At sa taong 2020, nagtapos ako ng junior high school na may karangalan. At heto na ang isang makabagbag damdaming parte ng pag-aaral, ng senior high. Hindi bago pa makatungtong dito ay mariin ang pag-iisip na ang aking nilaan para sa strand na pipiliin ko. Dumating na ang punto na may pagdududa ako. Tutuloy ko ba ang pagiging guro at kukuha ng iyong strand? O kaya naman mag-STEM na lang ako para sa pangarap kong maging isang nurse? Ngunit kaya nga ng pangako ko. Nais kong ibahagi ang lahat ng aral na natutunan ko sa mga hinaharap na henerasyon. Kaya't pinagpatuloy ko ang senior high na ang strand ay UMS. Isang parte ng pag-aaral kung saan nasubok ang kakayahan sa pagiging malikhain, sa pagiging talentado, sa pagiging presentable sa unahan, sa lahat ng larangan ng iba't ibang wika, lalo na sa Ingles, na kung tutuusin ay hindi naman talaga ako bihasa. Ngunit sabi nga ng mga guro namin, hindi mo matututunan kung hindi mo pag-aaralan. Isa akong estudyante, isa akong leader, at isang simpleng manunulat sa panahong ito. Kaya't hanggang sa natapos ang level na ito, graduate ako na may karangalan at naging scholar ng gobyerno. Ang lahat ng hirap at iyak ay napalitan ng saya matapos kong mahawakan ang diploma at maisabit ang medalya kay mama at papa na alay ko sa kanila. Kala ko tapos na ang hirap at iyak. Ngunit pagtungtong ko sa kolehiyo, bago pa lang pala ako magsisimula sa tunay na laban, bago ko pa lang pala tatahakin ang tunay na kahulugan ng isang estudyante. Hindi pala ganun gaya ng dati, na may oras ka pa sa pakikipaglaro, may oras ka pa sa paggala kasama ang mga barkada, may oras ka pa para sumabay sa pagkain ng inyong pamilya, may oras ka pa sa lahat ng bagay. Ngunit ngayon, lahat ay mawawala dahil sa mga schedule na inyong makukuha. Aalis ng maaga, uuwi ng gabi. Talagang nakakapagod pala ang kolehiyo. Isa akong ganap na mag-aaral na patuloy na tumutuklas sa kakayahan na meron ako. Isang leader, isang mag-aaral, at marami pa. Kaya't narito ako upang patunayan na kaya kong maging isang ganap na guro. Kaya kong maging guro sa hinaharap. Sa tingin ko, unti-unti ko nang mapapatunayan ito. Unang demo na siyang motivasyon na aking natanggap. Kahit di na mag 3rd year at 4th year si Harry, natanggapin na ito sa DepEd. Kaya ko pala. Sadyang takot lang ako na mahusgahan ng iba. Sadyang takot lang ako na baka mawala yung tiwala ng mga taong nagtitiwala sa akin. Ngunit mali ako. Kaya ko pala. Hindi ko alam kung sino nga ba talaga ako. Dahil sa panahong ito, patuloy ko pa rin kinikilala at tinutuklasan kung sino nga ba talaga ang tunay na ako. Ngunit ang tanging alam ko, ako si Harry Domitita na sa susunod na bukas ay tatawagin Sir Domitita.